Mga kabayan, si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ay nakipagpulong sa kumpanya ng Korea na Hanwha Ocean tungkol sa plano ng pagtatayo ng base para sa submarino dito sa Pilipinas. Ang pagpulong na ito ay naganap sa Busan, South Korea. Makikita sa larawan ang dalawang pangulo na sina Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Pangulong Lee Jae-myung ng South Korea, na nagkamayan sa isang bilateral na pagpupulong, sa labas ng ika-32 Asia-Pacific Economic Cooperation Leaders Meeting, sa Gyeongju, South Korea noong ika-31 ng Oktubre taong 2025. Dahil si Pangulong Bongbong Marcos Jr. na ang nakipag-usap, malamang matutupad na ang pangarap ng Pilipinas na magkaroon ng submarino. Pero bago natin ipagpatuloy, please like nyo muna ang video at mag-subscribe. Maraming salamat po. Isang hakbang ang ginawa ni Pangulong Bongbong Marcos upang maisakatuparan ang matagal ng pangarap ng bansa na magkaroon ng kakayahan sa submarino, kung saan nag-alok ang higanteng kumpanya ng South Korea na Hanwha Ocean, na magtayo ng base para sa submarino sa bansa. Nakipagpulong ang Pangulo sa mga executive ng Hanwha sa labas ng Asia-Pacific Economic Cooperation Summit noong Biyernes, at tinalakay ang panukala ng kumpanya na suportahan ang pagkuha at operasyon ng submarino ng hukbong dagat ng Pilipinas. Sa ilalim ng plano, nag-alok ang Hanwha Ocean na tumulong sa pagtatayo ng dedikadong base para sa submarino, pagtatatag ng lokal na maintenance, repair, at overhaul center, at pagsasanay ng mga Pilipinong operator at commander ng submarino gamit ang mga advanced na simulator at integrated system. Ang pagpupulong ay nagmarka ng isang malaking hakbang sa hangarin ng Pilipinas na magkaroon ng kakayahan sa pakikidigma sa ilalim ng dagat, isang hakbang na nakikita bilang mahalaga sa pagpapalakas ng depensa ng bansa sa gitna ng tumitinding tensyon sa maritime sa West Philippine Sea. Noong Pebrero, sinabi ni Armed Forces of the Philippines Chief General Romeo Bronner Jr. na interesado ang militar na kumuha ng hindi bababa sa 2 submarino, na uri ng diesel-electric bilang bahagi ng programa nito sa modernisasyon. Ang Hanwha Ocean ng South Korea ay ino-offer nila ang 2 uri ng kanilang diesel-electric submarines na KSS-3PN, Jangbogo 3 class, at ang Ocean 1400PN. Ang 2 model na ito ay nakadesign para sa pangangailangan ng Pilipinas. Ang KSS-3PN Jangbogo 3 class Type 2,800-ton diesel-electric attack submarine, ay equipped ng advanced sonar systems, moderno ang combat systems, at state-of-the-art lithium-ion batteries, kung saan pinapahabol nito ang submerged operations ng isang submarino, at pinapalakas ang stealth capabilities nito. Ang submarino na ito ay kaya niyang makapag-fire ng anti-ship missiles mula sa kanyang torpedo tubes. Ang ganitong uri ng submarino ay kasalukuyang nakaserbisyo sa South Korean Navy. Ang Ocean 1400PN submarine naman ay upgraded version ng Jangbogo class na may bigat na 1,400 tons displacement at may haba na 61 meters. Ito ay nakadesigned with modern technology kung saan moderno din ang kanyang combat management system, sonar, at radar compared sa lumang version ng Jangbogo class na submarino. Ang kanyang armas ay 8 by 533mm torpedo tubes, na kayang makapag-fire ng torpedoes and mines. Ang design ng submarino na ito ay binase sa German 209-1200 submarine designs. Ang kasama sa South Korean offer ay ang comprehensive package designed to build a self-reliant naval force, kung saan kasama ang government-to-government deal with a long-term loan option, technology transfer and a support package, the construction of a dedicated submarine base, and a local maintenance, repair, and overhaul MRO center in the Philippines, potentially in Subic Bay. Training for Filipino operators and commanders, including the provision of simulators. Dapat ang kukunin na model ng submarino ay ang KSS-3PN dahil ito ay mas malaki at mayroong anti-ship na kakayahan. Kahit medyo mahal, talagang may ibubuga sa labanan. Hindi tulad sa Ocean 1400PN, basic lang ang kakayahan bilang submarino. Ang advantage lang nito mas mura at mas matipid. Kung bibili lang naman, dapat yung malakas na, para kahit saan dalhin may ibubuga. Yun lang mga kabayan, maraming salamat sa time ninyo.